Isang mapagpalang araw ng December 16, 2024 sa iyo kabayan. Narito ang ating latest update sa ating panahon. Pero bago ang lahat, ako po ay makikisuyo ng like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa sa ating susunod na ulat panahon. Kabayan, isang panibagong sama ng panahon o low pressure area ang nabuo ngayon sa may Pacific Ocean. At ito po ay nagbabagyang pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod pang araw ngayong linggo. May posibilidad din po itong maging ganap na bagyo at kikilos palapit sa may Eastern Visayas at Mindanao sa mga susunod na araw base po yan sa ipinapakita ngayon ng ating mga weather model. At patuloy itong babantayan dahil posible rin itong magbago ang mga datos sa mga susunod pang araw. Sakaling tuluyang maging isang ganap na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ito po ay tatawagin na bagyong Kerubin. Pero sa ngayon, kabayan, yan po muna ang ating aantabayanan. Patuloy pa rin po tayo ngayong araw na ito, Lunes, patuloy pa rin tayong naapektuhan ng ating iba't ibang weather system. Narito pa rin po itong epekto ng shoreline dito sa may Bicol region at Eastern Visayas kung saan magdudulot ito ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat. So dahil may pag-ulan, posibilidad din po ng pagkakaroon ng mga flash flood and landslide lalo na sa atin sa mga prone areas. At ito naman pong epekto ng ITCZ ay direktang nakakaapekto dito sa may Caraga at Davao Region. Kaya asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at kulog at kidlat din. So ingat kabayan, posible rin po ang pagkakaroon ng mga biglaang pagbaha and landslide. At ito naman pong northeast monsoon kabayan, humahanging amihan ay patuloy pong nakakaapekto dito sa may Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, Aurora at Quezon. So asahan ang maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan. At ito namang kabayan, ang ilang natitirang bahagi ng Mindanao ay patuloy pa rin pong naapektuhan ng Intertropical Convergence Zone. So asahan ang pagkakaroon ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm. Dito naman kabayan sa may Metro Manila at ilang natitirang bahagi ng Luzon, asahan ang epekto pa rin po ng northeast monsoon pero wala naman pong itong significant impact. Asahan lang ang pagkakaroon ng maulap, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na mayroong may hinang pag-ulan o ambon lamang po. So wala po tayong dapat na ikabahala dyan. Samantalang dito sa may Visayas, asahan ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm lalo na pagsapit ng hapon dahil posible po itong magdulot ng mga biglaang pagbaha and landslide. Epekto po yan kabayan ng mga localized thunderstorm. So kita natin kabayan na yung mga weather system po natin, yung ITCZ, easterlies at ito pong northeast monsoon, maging ang localized thunderstorm ay siyang nagdadala po ng pag-ulan pero wala pa pong epekto yung sama ng panahon na nasa karagatang Pasipiko dahil napakalayo pa po nito at mahina pa po. So sa ngayon, ang ating earth temperature dito sa Lawag ay aasahan natin na abot ng 31 degrees Celsius, Baguio 24 degrees Celsius, Metro Manila 31 degrees Celsius, Tagaytay 29 degrees Celsius, Tuguegarao 29 degrees Celsius at sa Legazpi po ay 31 degrees Celsius. Pagdating naman sa may Puerto Princesa, abot po ng 32 degrees Celsius, Iloilo, Tacloban, 32 degrees Celsius. Cebu, Cagayan de Oro, 31 degrees Celsius. Zamboanga, 33 degrees Celsius at sa Davao po ay 32 degrees Celsius. Pagdating naman sa lagay ng ating mga baybayin, may nakataas po na gale warning signals dito po sa mga area ng Batanes, Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, the western coast of Pangasinan. Kaya yung ating mga kababayang mangingisda ay pinapaiwas at wag po muna tayong mangisda sa mga baybayin na nabanggit dahil ang alon po ay posibleng tumaas ng 3.1 to 5 meters. So ito po ay mataas at mapanganib kaya iwas na lamang po tayo. Sa ngayon kabayan, tulad na nabanggit ko, patuloy pa rin po tayo makakaranas ng pag-ulan dulot po ng ating iba't ibang weather system. Kaya kung tayo po ay lalabas ng bahay, papasok ng paaralan o trabaho, lagi tayong magdala ng payong bilang pananggala natin sa biglaang buhos ng ulan. So maganda na po at tayo po ay laging handa.
So, antabayanan po natin kabayan ang mga susunod na ulat panahon dahil meron na pong sama ng panahon na siyang nabubuo sa karagatang Pasipiko. So, posible nga itong magkaroon ng epekto sa ating bansa sa mga susunod pang mga araw dahil naglabas na rin po talaga ng tayaang pag-asa na bago pa man matapos ang 2024 ay meron po tayong bagyo na papasok. Maaaring isa o dalawa at ang inaabangan natin ay ito nga pong si Bagyong Kerubin. So sa mga susunod na araw, patuloy pa po kitang bibigyan ng update. Kaya ako po ay makikisuyo palagi ng iyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa sa ating susunod na ulat panahon. Salamat, ingat, God bless kabayan.